becoming worse. Tapos, kung mapapansin nyo, parang ito na yung pwede natin sabihin na pwede nang tapat ito sa problema natin sa droga. Problema sa text scam sa bansa mas malala kesa sa illegal na droga, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. General Bronner and I may make recommendations to our senior leaders for the consideration of additional sites, but there's still work to do there. Karagdagang EDCA site sa bansa pinag-aaralan na ng Armed Forces of the Philippines. 5,000 yung bibigay ng city, katulad din ng ibang syudad. At hiwalay po dyan, meron naman po silang 5,000 pesos mula po sa local government ng San Juan. At para po sa mga retailers natin na dito mismo sa palengke, ilang lokal na pamahalaan nagbigay ng 5,000 dagdag cash assistance sa mga rice retailer. We also approved the schedule of the plenary debates. So we are beginning September 19 and hopefully approving the bill on third reading September 27. Schedule ng plenary debates para sa proposed 2024 budget. Formal nang itinakda ng Kamara. Yung mga nakalipas na mga wish dates, medyo talagang malulungkot no? Pero asahan na nila talaga pag wish date talagang iiyak sila. Marami po silang aabangan dito and sana panoorin niyo po October 1 na po yan, Memoirs. Bagong kapanapanabik na istorya sa ika-9 na Wish Date concert, sinimula ng buuin. Featured performers dapat abangan. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Lalong lumala ang text scam sa bansa kahit pa karamihan na ang SIM cards ngayon ay rehistrado na. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, na irerehistro kasi kahit na gumagamit ng peking ID at peking litrato na siyang sinasamantala ngayon ng mga scammer. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Is becoming worse. Tapos, kung mapapansin nyo, parang ito na yung pwede natin sabihin na pwede nang tapat ito sa problema natin sa droga. Mas malaki yung kinikita ng mga scammers na to kaysa sa drugs. And the risk na maaresto sila mas maliit. Nakatago ka na sa fake identity, tapos naka-online ka pa. Tila mas malaki na ang problema ng bansa sa scamming activities kumpara sa illegal na droga. Mula sa pag-aalok ng trabaho na may malaking sweldo, pagkapanalo sa raffle hanggang sa bank verification, napasok na ng mga manluloko. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, masyadong mahina ang security feature sa pagpaparehistro ng mga SIM. Sa katunayan, sinubukan mismo ng isang IT expert na resource person ng PAOK na magpa-register gamit ang pangalan at larawan ng cartoon characters na sina Bart Simpson at Luffy ng Japanese manga series na One Piece. Matagumpay niya itong nairehistro na gamit ang mga fictitious information. Kaya payo ni Yusek Cruz, dagdagan pa ang mekanismo para makasiguro na tama ang mga impormasyon na inilalagay ng isang nagpaparehistro. Medyo strictohan nila yung pagpapa-verification and especially yung know your client system nila. Kasi if we will parang iaasa lang natin sa mga robots or sa AI, yun ang mangyayari. Nauna nang sinabi ng Department of Information and Communication Technology na stricto ang requirements sa pagpaparehistro ng SIM. Tandaan nyo po na nung umpisa po tayo nagkaroon ng SIM card registration, medyo stricto tayo sa requirement ng government-issued ID. At sa umpisa nun, medyo nagkaroon ng maraming reklamo dahil may isang portion ng ating population na wala pong government-issued ID. At dahil doon, medyo mababa yung take-up ng SIM card registration dahil maraming walang
ID, government ID. Ipinaliwanag din ng IT expert ang gamit ng GSM modem na kayang magpadala ng mensahe sa telepono ng sabay-sabay. Ito aniya ang ginagamit ng mga illegal na pogo sa kanilang lab scam, crypto scam at online scam. Ito po yung paglalagyan ng mga SIM card. So instead of using phone, so ito na po, mas madali at mas marami yung kayang gawin kumpara sa cellphone. With this machine, it can produce or do 64 SIM cards at a time. Ayon kay Yusek Cruz, ang nasabing modem hindi daw mahirap hanapin dahil nabibili lamang ito online. Actually, mga telcos lang dapat ang may hawak niyan. They're using that for text blasting, for info dissemination, but not for this kind of operations. Ang QCPD sinabing tuloy-tuloy ang ginagawang panghuhuli laban sa mga scammer. Ating laban sa scammer tuloy-tuloy naman yan, hindi naman yan na humihinto. At yung pagka-discovery natin dito sa mga makina na ito na ginagamit, lalong magpapatibay pa ng kampanya ng pambansang pulisya laban dyan sa mga online scammers. Bunsod nito, iminumungkahi ng PAOK sa mga mambabatas na gawing face-to-face na ang registration ng SIM upang masigurong nagsasabi ng totoo ang mga nagpaparehistro. If it takes face-to-face registration para masala natin yan, I think that's the best suggestion we can. Dapat din aniyang busisiin ang mga nakapagrehistro na upang malaman na lahat ng ito ay mga lehitimo. Paalala ng PAOK sa publiko, maging maingat at sundin ang Know Your Client rule para hindi mabiktima. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinwestiyon ng kampo ni Arnolfo Arnie Teves Jr. ang pahayag kahapon ni Justice Secretary Crispin Remulla na protektado ng warlords sa Asia ang dating mambabatas. Ayon sa abogado nitong si Ferdinand Topacio, hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga pahayag na ito ng kalihim. Hinamon pa nito si Secretary Remulla na tukuyin kung sino ang sinasabi niyang warlords. Wala pang reaksyon si Secretary Remulla sa pahayag na ito ni Attorney Topacio. Formal nang itinakda ng Kamara ang schedule ng plenary debates para sa proposed 2024 national budget. Target namang maipasa ang General Appropriations Bill bago matapos ang Setyembre. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We also approved the schedule of the plenary debates. So we are beginning September 19 and hopefully approving the bill on third reading September 27. Sa loob lamang ng isang linggo, posible nang aprubahan ng House of Representatives ang 5.768 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito ay matapos aprubahan ng House Committee on Appropriations ang House Bill No. 8980 o Fiscal 2024 General Appropriations Bill o GAB. Ang committee report at maging ang schedule ng plenary debates kaugnay nito. Formal na itinakda ang plenary debates para sa panukalang pambansang pondo para sa 2024 sa September 19, araw ng Martes. Sa September 27 naman, inaasahang maipapasa ang panukala sa third at final reading na 2 araw bago ang adjournment ng sesyon ng Kamara. Sa loob ng 4 na linggo mula August 10, tinalakay ng House Committee on Appropriations sa pangunguna ni Ako Bicol Party List Representative Saldi Co ang panukalang pondo ng bawat ahensya ng gobyerno. May budget deliberations na umabot ng mahigit 10 oras at ang mga tagapanguna ng ahensya ang sumasagot sa mga tanong ng mambabatas. Sa plenary debates naman, mismong ang mga miyembro ng Kamara ang magdedebate kaugnay ng proposed 2024 national budget. Pagdating naman sa plenaryo, ang magsasagutan ay ang members of Congress. So ang mismong sponsor ng ahensya ang sasagot doon sa interpellator. So, ang Vice Chair ng Appropriations Committee ang siyang sponsor ng budget.
Nakabatay ang General Appropriations Bill o GAB sa 2024 National Expenditure Program na isinumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso noong nakalipas na buwan. 7% mas mataas ang national budget ng 2024 sa 5.268 trillion pesos na pambansang pondo ngayong taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling sinagot ni Senate Deputy Minority Leader Riza Ontiveros ang patutsada ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng pangalawang Pangulo na hindi niya nirerespeto ang senadora pati si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro dahil sa issue ng confidential funds. Giit ni Senator Ontiveros, hindi niya hinihingi ang respeto ni VP Sara kundi respeto at ang pananagutan sa paggamit ng pondo. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. I-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na mula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds, pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Patuloy ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa grupo ng mga negosyante sa Singapore. Muling binigyang diin ng Pangulo ang magandang oportunidad na naghihintay sa mga mamumuhunan sa Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas magiging maganda ang relasyon ng Pilipinas at Singapore sa hinaharap. Nakikita ng Pangulo na maraming oportunidad ang maaaring pasukin ng dalawang bansa. Kailangan lamang itong matukoy at mapagkasunduan. Ito ang ipinahayag ng Pangulo sa roundtable discussion niya kasama ang Singaporean businessmen. Noong una pa, ayon kay Pangulong Marcos, walang naging anumang issue pagdating sa diplomatic o political man sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Noong 2017, ang Singapore ang isa sa malaking pinagmumula ng investment sa Pilipinas, ikalimang largest export market at ikatlo sa source of investment na nagkakahalaga ng $201.49 million o mahigit 11 billion pesos. Kaugnay nito, hinikayat niya ang mga negosyante na mag-invest sa sektor ng enerhiya at infrastructure development sa ilalim ng Build Better More program ng Marcos government. Ayon pa kay Pangulong Marcos, may malaking oportunidad na naghihintay sa mga negosyanteng nais na mamuhunan sa Pilipinas. Maaarian niyang magkaroon ng 100% equity ang mga investor sa exploration, development at utilization ng energy sources gaya ng solar, wind at hydropower. Ayon pa kay PBBM, mapabibilis din ang dagdag investment ang pagkamit ng bansa sa pangmatagalan nitong climate targets. Nakatakdang bumalik sa Pilipinas si Pangulong Marcos sa Linggo. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, habang wala sa Pilipinas ang Pangulo, si Vice President Sara Duterte ang magsisilbi munang caretaker ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang presensya ng Estados Unidos sa Pilipinas ang nakapagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Secretary Teodoro na ang expansionist policy ng China o ang pagpapalawak sa sinasakop na teritoryo ang nagpapatindi ng tensyon sa South China Sea. Ang patuloy din umanong harassment na ginagawa ng China sa teritoryo ang totoong issue dahil sa hindi nila pagkilala sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon pa kay Secretary Teodoro, ang nangyaring pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa resupply boats ng Pilipinas noong August 5 ay patunay lamang na hindi nakaasa ang ating bansa sa suporta ng Estados Unidos. Naglabas ng saloobin si National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela, kung saan sinabi nito na nakapanghihina ng loob na may ilan sa ating mga kababayan ang kumokwestiyon sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na protektahan ang West Philippine Sea.
Sa isang tweet, sinabi ni Tariela na buong puso siyang tumitindig para sa 30,000 mga tauhan ng PCG na nag-aalay ng kanilang dedikasyon upang gampanan ang tungkulin na protektahan ang teritoryong pagmamayari ng ating bansa. Iginitang opisyal na patuloy nilang pangangalagaan ang karagatan ng Pilipinas kahit walang tulong mula sa pwersa ng ibang mga bansa. Hindi na binanggit ni Tariela kung sinong bansa ang kanyang binabanggit sa post. Pero sa pagdinig ng Senado noong Martes, isang senador ang kumwestiyon sa presensya ng US aircraft na sinasabing nakatulong umanos sa matagumpay na resupply mission sa Ayungin Shoal kamakailan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihatid ni Paulo Dasal live from Taiwan. Paulo, dyan ba sa Taiwan, magkano ang penalty kung hindi nasusunod sa fire safety regulations ang business at residential premises? Bernard, noong June 2023 ay nagpasa ng bagong batas ang Taiwan upang amyendahan ang fire safety regulation ng mga business at residential premises. Dati, nasa 5,000 to 30,000 new Taiwan dollar o katumbas sa atin ay nasa 10,673 pesos to 53,300 pesos. Pero ngayon, after maamyendahan itong batas na ito, ay nasa 20,000 to 300,000 new Taiwan dollar o katumbas sa atin sa peso ay 35,581 peso to 500,000 o kalahating milyon. Ginawa itong pag-amyenda, Bernard, dahil sa mga sunod-sunod na sunog dito sa Taiwan. Partikular na dito sa Kaohsiung noong 2021 na pumatay ng 46 na katao at 43 ang sugatan. At kasunod noon, isang sunog sa Taipei o sa isang karaoke bar sa Taipei na pumatay ng 6 na katao, June. Bernard. Mabigat palang parusa dyan sa mga hindi susunod sa fire safety, mga business o residential man. Sige na, Paulo, ibigay mo na ang mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa Global Correspondent. Ipinag-utos na ng gobyerno ng Vietnam sa pulisya ang pagsusuri sa lahat ng apartment blocks sa bansa kasunod ng mapinsalang sunog kung saan 56 na tao ang nasawi. Ito ang itinuturing na pinaka-nakamamatay na sunog sa loob ng bansa sa 2 dekada. Nagsimula ang sunog sa motorbike parking floor ng isang apartment building bago maghating gabi ng Martes, September 12. Iisa lang ang exit at walang emergency ladder sa labas ng gusali. Arestado na ng Hanoi Police ang may-ari ng gusali. Tinanggap ni Russian leader Vladimir Putin ang imbitasyon ni North Korean leader Kim Jong-un na bumisita sa bansa. Dapat namang ikabahala ang maaaring pagtutulungan militar ng dalawang bansa ayon sa spokesperson ng US Department of State. Ito ang balita ni Rejan Bolivar. Cooperation and friendship between our countries. Ito ang ipinaabot ni North Korean leader Putin nang magkita sa pulong kahapon. Tinalakay ni Putin ang mga posibilidad ng military cooperation at kahandaang tumulong sa Pyongyang na ma-develop ang satellites. Samantala, sinasabing nagpahayag din ng suporta ang North Korean leader sa inilunsad na gera ni Putin sa Ukraine. Manunood din ang North Korean leader ng display of Russian warships upang maipakita ang kapasidad ng Pacific Fleet ng bansa. Tinanggap naman ni President Putin ang imbitasyon ni Kim na magtungo rin sa North Korea. Ayon naman sa US State Department, dapat ikabahala ang kooperasyong ito ng Russia at North Korea. Nagbabala rin itong anumang tulong ang ipagkaloob ng Moscow sa satellite program ng Pyongyang ay maaring magresulta sa paglabag sa UN Security Council resolutions. But when you see when you see Kim Jong-un vowing to provide full, unconditional support for Russia's so-called sacred fight to defend its security interests, which of course is not what it's doing with respect to the war in Ukraine, that of course is troubling.
Habang nasa Russia naman si Kim, nagpaputok ang Pyongyang ng 2 ballistic missiles na nahulog sa dagat sa labas ng exclusive economic zone ng Japan. Regent Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli na ang killer fugitive sa Pennsylvania, USA na si Danilo Cavalcante. Ito ay matapos ang 2 linggong manhunt operation ng mga otoridad. Ito ang balita. Shortly after 8 a.m., our suspect was captured. He was apprehended this morning with no shots fired. Sa pamagitan ng isang police dog, nahuli ang isang pugante na gumagapang sa isang gubat matapos makatakas sa isang kulungan sa Pennsylvania, USA. Arestado si Danilo Cavalcante, 34 na taong gulang, matapos na ma-detect ng isang aircraft ang heat signal nito sa nakalipas na magdamag. Mahigit 500 officers ang pumugis kay Cavalcante na nakatakas noong August 31. Noong nakalipas na buwan ng hatulan ito ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpaslang sa kanyang ex-girlfriend noong April 2021. Pinasalamatan naman ni Pennsylvania Governor Joe Shapiro ang law enforcement dahil sa extra effort ng mga ito nang mahuli ang pugante. Ayon sa pulisya, isang search team ng mounted patrols, mga aso at isang aircraft ang sumuyod sa isang gubat sa South Coventry Township sa gitna ng mga pag-ulan at pagkidlat. They were able to move in very quietly. They had the element of surprise. Cavalcante did not realize he was surrounded until that had occurred. That did not stop him from trying to escape. He began to crawl through thick underbrush, taking his rifle with him as he went. Kabilang naman sa tactical team ang isang US Custom and Border Protection Unit galing sa Texas na may kasamang police dog. Nakita sa CCTV kung papaano nakatakas sa Chester Country Prison si Cavalcante. Nag-crab walk ito sa pagitan ng 2 pader. Samantala, nahaharap din sa isang felony escape charge si Cavalcante ayon sa Attorney General ng Philadelphia, USA. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-uusapan ng mga US lawmaker at mga tech giant bosses sa isang closed-door meeting ang regulation ng Artificial Intelligence o AI kahapon, September 13. Sina Mark Zuckerberg ng Meta, Sundar Pichai ng Google, Elon Musk ng Tesla, pati na rin ang former CEO ng Microsoft na si Bill Gates at current CEO na si Satya Nadella ang dumalo sa pagpupulong. Pinangunahan ni Senate Majority Leader Chuck Schumer ang forum kasama ang civil rights advocates. Pinag-usapan sa pagpupulong ang iba't ibang advantage at disadvantages ng AI. Para naman kay Republican Senator Mike Rounds, hindi pa handa ang Kongreso upang magpasa ng batas ukol dito. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Kaohsiung, Taiwan, ako si Paulo Dasal. Magandang gabi. Nasa rekomendasyon na ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner at United States Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino ang karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA-SITE sa bansa. Layo nito na lalo pang mapalakas ang ugnayan ng Philippine at US Armed Forces. Ito ang balita ni Alan Manansala. General Bronner and I may make recommendations to our senior leaders for the consideration of additional sites. But there's still work to do. Isinusulong ngayon ng Armed Forces of the Philippines at ng US Indo-Pacific Command ang pagkakaroon pa ng karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA-SITE sa bansa sa pagharap sa mga mamamayag ni Admiral John Aquilino, Commander ng US Indo-Pacific Command. Sinabi nito na nasa rekomendasyon na nila ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa kanilang higher officials ng Armed Forces of the Philippines at ng US Indo-Pacific Command
ang paglalagay ng karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites bukod pa sa 9 na naunang naitayo at itinatayo sa bansa. Gayunman, kailangan muna nilang hintayin ang magiging sagot ng kanilang superiors bago ito maisapinal. Binigyang din nila na mas nadagdagan pa ang mga proyekto ngayong may 9 ng EDCA sites sa bansa. Ang dating 32 projects, nadagdagan pa ito ng panibagong 63 na pupunduhan ng Estados Unidos na aabot sa $110 million para makapagtayo ng capability capacity para magamit ng AFP US Armed Forces. When we talk about EDCA sites, these are actually, as mentioned, these are existing Philippine camps or Philippine bases. We are just opening this up for shared use with our counterpart, with our only ally, the United States, because we believe that doing certain things together would bring more value. For instance, training together. So some of these EDCA sites would be designed specifically for joint training. Sinabi rin ni Bronner na bagamat malaki ang guguguling pondo ng US government para sa mga proyektong idaragdag sa mga EDCA sites, tutumbasan naman ito ng Philippine government. Bago ang pagpupulong, bumisita naman kahapon ang mga opisyal sa EDCA sa Lalo Airport, Naval Base Camilo Ocias sa Cagayan at Basa Air Base sa Pampanga. Taong 2014, pinirmahan at nabigyan ng access sa EDCA ang mga tropa ng Estados Unidos. Dito pinapayagan silang magtayo ng mga pasilidad at magpreposisyon ng kagamitan, eroplano at sasakyang pangdagat. Noong Pebrero nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na italaga ang 4 na bagong mga lugar ng EDCA sa estratehikong mga bahagi ng bansa na may layuning mapabilis ang buong implementasyon ng kasunduan. Kabilang na rito ang Naval Base Camilo Ocias Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Bago ito, may 5 umiiral ng mga lugar ng EDCA, ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Port Magsaysay sa Nueva Ecija, Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbahagi ng mga bagong larawan ng Armed Forces of the Philippines Western Command hinggil sa nakababahala na namang pagdami ng Chinese fishing vessels sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Base sa isinagawang aerial patrol ng AFP Westcom, sinasabing may nasa 23 fishing vessels ang nakahimpil sa may Iroquois Reef, 5 sa Escoda Shoal at 2 naman sa Baragatan Bank. Nakunan umano ang mga ito mula noong September 6 hanggang September 7. Nauna nang iniulat ng Philippine Navy na mayroong 33 Chinese fishing vessels ang nakita sa Mayrosol Reef noong August 24. Ayon sa AFP Westcom, patunay lamang ito ng patuloy na paglabag ng China sa sovereign rights at jurisdiksyon ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Ito nila ang dahilan ng lalo pang paglala ng tensyon sa lugar dahil sa patuloy na pagbabanta ng China sa maritime security at pag-angkin sa yamang dagat na pagmamay-ari ng Pilipinas. Ginawaran ng natatanging pagkilala ng AFP Visayas Command ng 2 sundalong Aspen o Asong Pinoy sa Visayas dahil sa kanilang natatanging kontribusyon. Ayon kay Lieutenant General Benedict Arevalo, Commander ng AFP Viscom, ginawaran nila ng achievement medals ang military working dogs na sina Muji at Puti dahil hindi lamang sila maituturing na basta aso, kundi kapwa din mga sundalo. Naging katuwang sina Muji at Puti sa isinagawang pursuit operation para matunto ng bangkay ng isang teroristang NPA, maging ang pagkakadiskubre ng ilang mga armas mula sa mga rebelding grupo.
Ayon sa commander ng Viscom, nararapat mabigyan ng parangal ang dalawang Aspen dahil sa kanilang hindi matatawarang loyalty at dedikasyon sa tungkulin. Pinag-aaralan pa umano ng Philippine National Police kung isasama sa areas of concern ang bayan ng Malabang sa Lanao del Sur. Kamakailan ay nagkaroon ng indiscriminate firing sa lugar habang nagsasagawa ng COC filing. Ito ang balita ni Dante Amento. Dante, nagkaroon na ba ng assessment ng PNP sa sitwasyon sa lugar? Monica, pumunta na nagkaroon na ng assessment ang Philippine National Police dyan, particular yung Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero sa ngayon, wala pang rekomendasyon na Monica ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP kung anong kategorya ng areas of concern ang bayan ng Malabang sa probinsya ng Lanao del Sur. Ayon sa PNP, pinag-aaralan pa nila ito sa ngayon at nagpunta na umano sila sa lugar noong nakaraang araw at payapa naman sa kanilang initial assessment. Inaasahan ang kanilang Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ProBarm ang siyang magbibigay ng rekomendasyon. Until at present, we have no final recommendation yet because we have to wait for the findings coming from PCG and the AFP. But the incident there, kinukonsider niya bang election-related violence, yung indiscriminate firing of two men? Yes, because it was done during the filing of the certificate of candidacy and appropriate charges had been filed with the two suspects who surrendered during that incident in Malabang. Pero kung si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang tatanungin, pinal na ang kanyang desisyon dahil sa ilalim ito sa COMELEC Control, August 31, 2023, sa kasagsagan ng pagkakain ng Certificates of Candidacy o COC sa lugar ay may dalawang armadong lalaki na nagpaputok gamit ang matataas na kalibre ng baril. Hindi nagbabago yung aking paninindigan doon. Kaya lang, siyempre magkaiba kasi yung nature ng pinanggagalingan ng aming assessment. Sila sa PNP, sila yung nandun talaga sa ground, sila yung in control at in charge of peace and order. So, i-respeto natin yung kanilang sasabihin. Sa part naman ng COMELEC, lalo-lalo sa part ko, ang aking tinignan kasi doon yung violation ng batas. Batay sa investigasyon ng komisyon, tauhan umano ng incumbent mayor doon na si Alinader Balindong ang dalawang lalaking nagpaputok. Paliwanag ni Garcia, may mga kakandidato sana, partikular mga kababaihan ang hindi nakapaghain ng COC dahil sa nangyari. Hindi lamang kasi yung dalawang sumuko ang involved doon eh. Meron kasing involved yun, therefore nagkaroon ng politika. So sa aking palagay, bilang isang abogado lang, sa aking palagay, dapat ilagay sa COMELEC control yun. Dagdag pa ni Chairman Garcia, noong nakaraang 2022 national and local elections ay nasa ilalim na rin ng areas of concern ang bayan ng Malabang, Lanao del Sur. At inaasahan natin no, Monica, sa September 20, 2023 ay magkakaroon ng hearing dito sa Law Department ng COMELEC kung saan pinapatawag ng komisyon yung alkalde ng Malabang hinggil nga sa insidente ng pagpapaputok ng dalawa umano niyang tauhan habang nakahain ng COC ang mga kababayan natin doon. At sa ngayon, Monica, wala pang rekomendasyon, final na rekomendasyon ang PNP doon sa mga areas of concern sa buong bansa. At ayon naman sa COMELEC, by the end of itong buwan ng Setyembre, ay mailabas na nila ang final na listahan ng mga areas of concern kaugnay sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon pa sa PNP, nasa 27 incidents yung kanilang naitala mula noong naghain ng COC, no? At 4 doon yung validated na election-related incidents at 6 naman yung suspected election-related incidents. Yan mo lang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Nagbigay ng dagdag cash assistance sa mga rice retailer ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Bukod pa rito ang 15,000 pesos na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Samantala, lagpas kalahati na ng kabuuang bilang ng rice retailer sa bansa ang nakatanggap ng tulong mula sa DSWD.
Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. 5,000 yung bibigay ng city, katulad din ng ibang syudad. Higit sa 100 rice retailers ang binigyan ng karagdagang cash assistance ng Marikina City kaninang umaga. Ayon kay Mayor Marcelino Teodoro, 5,000 piso ang dagdag na makukuha ng mga rice retailer bukod sa 15,000 pesos na ayuda mula sa DSWD. Kabilang sa makakakuha nito ang mga nagtitinda ng bigas sa loob at labas ng public market, maging ang mga nagtitinda sa mga sari-sari store. Ngunit nilinaw ng alkalde na isinasailalim din nila sa pagsusuri ang pagkakakilanlan ng mga retailer upang maiwasan ang mga magsasamantala. May verification dapat gawin at meron dapat post-validation na gawin. Dahil meron ako narinig, pumipila nga nang hindi naman sila retailer. Kaya ginagawa natin, nire-require natin sila ng business permit, o kung walang business permit, kahit mayor's permit. Isa sa nabigyan ng dagdag cash assistance si Joel de Mesa na 15 taon na nagtitinda ng bigas sa lungsod. Anya, luging-lugi na sila nitong nakaraang linggo dahil sa taas ng puhunan nila at pagbebenta sa murang halaga upang makasunod sa price cap sa bigas. Malaking bagay po yun sa dagdag puhunan din po namin sa bigas dahil napakataas na po ng bigas ngayon. Halos hindi na rin po tayo kumikita po, nalulugi, ganun po. Sa San Juan City naman, nasa 48 rice retailer ang naging benepisyaryo ng lungsod at makakatanggap ng 1 buwang libre sa renta ang kanilang pwesto. At hiwalay po dyan, meron naman po silang 5,000 pesos mula po sa local government ng San Juan. At para po sa mga retailers natin na dito mismo sa palengke nagtitinda, tayo po ay nakipag-ugnayan sa private management ng palengke kung saan nabigyan po natin sila ng 1 month free rent para po sa buwan ng September. Sa Malabon City, sinabi ni Mayor Jeannie Sandoval na naghahanap pa sila ng ibang paraan upang matulungan ng mga rice retailer. Ang Valenzuela City, magbibigay din ng dagdag 15,000 piso sa mga rice retailer bilang tulong. Kinumpute ho namin magkano yung renta nila, usually around 150 to 200 per day. At minultiply ho natin yan, so lumalas around 5,000 a month sila. So ito na ho yung tulong natin sa mga naapektuhan at masagot na natin yung pangrenta nila for 3 months. Samantala, sinabi ni Department of Social Welfare and Development or DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na simula kahapon ay nasa higit 2,000 rice retailers na ang nabigyan ng cash assistance sa buong bansa. Ito ay nasa 69% ng 3,788 retailers na targeted beneficiaries na ahensya. Ito pong mga numero na ito, we expect na nag-gain tayo ng traction, magiging mabilis. Kasi nung una, medyo mabagal talaga, mababa rin yung mga dumarating natin na mga rice retailers. And then syempre, pagpaumanin po natin na bagamat may targeted beneficiaries tayo, we have to scrutinize the list, we have to authenticate the beneficiaries. Umapila naman ng Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na magpasa ng mga ordinansa na makatutulong sa rice dealer at retailers gaya ng diskwento sa pwesto. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Exempted na rin sa spending ban ng Commission on Elections ang ilan pang mga programa ng Department of Labor and Employment. Kabilang sa mga programa na sakop ng spending ban, ang Tupado Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program. Gayon din ang Integrated Livelihood Program, Special Program for Employment of Students at Government Internship Program. Nauna nang in-exempt ng COMELEC sa spending ban ang ginagawang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development para sa mga micro-rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ang ipinatutupad na spending ban ng COMELEC ay may kaugnayan sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections. Tumaas na ang presyo ng siling labuyo sa ilang palengke sa Quezon City dahil sa konti lang ang supply nito sa ngayon. Kaya naman ang ilang kainan, hinahati na lang ang sili na inilalagay sa kanilang sausawan. Ito ang balita ni Harry Ilagan.
Lahati na lang kasi medyo naiintindihan din naman ng mga customer. Kahit pa paano. Isa si Mark Kent Balingata na nagtitipid na sa paglalagay ng sili sa libreng sausawan ng mga kumakain sa kanilang karinderya sa Quezon City. Aniya, hinahati na nila ito upang makatipid sa sobrang taas ng presyo ng sili ngayon sa mga palengke. Gayon din sa niluluto nilang sisig, kung dating 10 pirasong siling labuyo ang nilalagay niya, ngayon ay 4 hanggang 5 piraso na lang. Binawasan po kasi mahal po yung sili. Ayon naman sa mga nagtitinda, tumataas na ang presyohan ng siling labuyo sa ilang pamilihan sa Quezon City. Dahil kaunti lang ang supply nito sa ngayon, busod ng nagdaang mga sama ng panahon. Ang dating 400 pesos per kilo, ngayon ay mabibili na sa 500 hanggang 800 pesos kada kilo. Sa Balintawak Market, mabibili ito ng 500 pesos per kilo na dating 400 kada kilo. Sa Mega Q-Mart, tumaas ito ng 100 hanggang 200 pesos kada kilo. Mabibili ito sa halagang 600 hanggang 700 kada kilo na dating 500 pesos per kilo. Sa Muñoz Market naman ay 600 pesos na din ito kada kilo na dating 500 pesos ang kada kilo. Aba, hindi ho yun sa supplier kasi ho, kung wala ho talaga makuha, tatauso talaga yung yung presyo ng sili. Pag walang dating, siyempre ho mataas. Kasi matagal ho matagal magbunga. Matagal pa bungangin yan Nasira ho yung mga pananim. Ayon naman kay Aling Odi Pimentel, magdadalawang linggo ng mataas ang presyo ng sili dahil sa kakaunti lang ang ibinabaksak na supply nito sa kanila at posibleng tumaas pa ito sa mga susunod na araw. Kukunti lang yung napipitas nila, kaya gano'n, kaya mahal. Tsaka kukunti lang dumadating. Pag marami, mura. Harilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang ilang mambabatas at eksperto na napapanahon ng maipasa ang panukalang maritime zone sa Pilipinas kasunod ng paglalabas ng 10-dash line map ng China. Samantala, iminungkahi naman ng isang mambabatas ang mapalitan ang tawag sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Hindi po malayo sa sigmura ang kawalan ng maritime zones ng Pilipinas. Sinimulan na ng binuong Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ng Senado ang pagdinig sa panukalang batas na magdedeklara ng maritime zones ng Pilipinas na sang-ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Senator Francis Tolentino, maaari itong maging basehan ng bagong standard map ng Pilipinas kung saan malinaw nang nakasaad ang maritime zones ng bansa, kabilang na ang Territorial Sea, Contiguous Zone at ang Exclusive Economic Zone o EEZ. Tugon-an niya ito sa inilabas na 2023 edition standard map ng China na mayroong 10-dash line na sumasakop sa malaking bahagi ng West Philippine Sea. Mahalaga rin anya na maitakda ang maritime zones ng Pilipinas para responsableng mapakinabangan ng mga Pilipino ang resources dito, gaya ng mga isda at langis. The vast and untapped energy resources in the West Philippine Sea remain idle, with Rectobank alone estimated to have 165 million barrels of oil. How can Filipinos properly enjoy the bounties of the ocean and manage the same kung wala tayong maritime zones? Ayon sa Asia Maritime expert na si Gregory Polling, matibay na ang claims ng Pilipinas sa ilalim ng international law at mas mapapalinaw lamang ito sa panukalang bagong batas. It doesn't change the nature of Philippine claims. The Philippines is entitled to these claims. They are immutable, just as they are for every other nation under the UN Convention on the Law of the Sea. Legislation clarifying the Philippines' law of the sea practice would be helpful in the present circumstance, but I think it would be a good thing. Ayon naman kay Attorney Neil Silva ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, napapanahon na ang Maritime Zones Law para mabigyang linaw ang boundaries ng Pilipinas at mapaigting ang paninindigan sa karapatan ng bansa. Dagdag ni Attorney Silva, kailangan na rin anyang ayusin ng Pilipinas ang mga batas nito at itugma sa mga batas ng international community para makakuha ng suporta mula sa ibang bansa. Bukod dito, kailangan na rin anyang palakasin ng Pilipinas ang kakayahang ipatrol ang karagatan nito. Kailangan natin ayusin ang ating boundary
para alam natin kung ano ang kailangan nating ipagtanggol. Kasi kung hindi natin alam ang boundary at hindi natin alam ang batas within that boundary, ano ang ipagtatanggol natin? Samantala, tinanong naman ni Senator Tolentino ang Department of Foreign Affairs kung anong tingin nito kung papalitan ng Greater Philippine Sea ang West Philippine Sea. So, gaya ng yung Metro Manila lang, but Greater Metro Manila area can encompass San Jose del Monte, Bulacan, Bacoor, Cavite, Antipolo, etc., etc. Okay ka doon? Well, the only situation is the world maps or other countries will not use that term. They might not be offended by it. I know country which should be offended by it. We know one country, large country, should be offended by the term. But I like the term, sir. Greater Philippine Sea sounds good. Sounds great. Don't take that seriously. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang Senado kaugnay ng issue. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong linggo, nagpaskil ng kakaibang job listing sa site nito ang pinakamalaking newspaper chain sa Estados Unidos, ang Gannett. Naghahanap ito sa isang reporter na magko-cover kay pop superstar Taylor Swift at isa pa para naman sundan at mag-report tungkol kay American singer-songwriter at actress na si Beyonce Knowles Carter. Mahigit sa 200 daily papers ang pagmamay-ari ng Gannett. Nakalagay sa job description para sa Swift focus role ang isang energetic writer, photographer at social media pro. Samantalang dapat ay may kakayanan sa text at video forward approach naman ang i-hire na Beyonce reporter. Isa na namang wish date production ang tiyak na aabangan ng mga wishers sa darating na Oktubre. Kahapon ay sinimulan na ang taping ng kapanapanabik na mga eksena ng short film ng wish date na pinamagatang Memoir. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. I know that my leaving does not make any sense. Mauunawaan ko kung magalit ka dahil dito. I wish there's a better way. Sana hindi ko na kailangan pang umalis. Marami ang hindi napigilang mapaluha at ma-carried away sa kwento kung papaano nagtapos ang pag-iibigan ni na Annabelle at Rolly sa short film na Wish Date Solstice. At matapos tayong paiyakin, bagaman marami pa sa atin ang hindi pa nakaka-get over sa istoryang ito, isa na namang serye ng Wish Date ang aabangan ng mga wisher ngayong Oktubre. Isang kwento na mag-iiwan ng aral at siyak natatagos sa puso ng mga manunood. Ang Wish Date Memoir. Ito ay sa pagtutulungan ng Wish 107.5 at KDR Music House. Samantala, ibinahagi naman ng mga tampok na aktor ang kanilang karanasan sa unang araw ng taping. Ang story naman is very, kumbaga madaling ma-connect sa tao. Masaya-masaya kasi nga, yung iba sa kanila first time ko lang makakasama din sa work. Pero yun naman, syempre, lagi naman, very professional naman talaga. Ang bilis nga lang ng mga eksena namin. Usually, talaga iba't ibang shots lang. Pero yun nga, masaya, magaan katrabaho. Working with Wish, syempre, always a pleasure naman. Kahit naman saan mapunta talaga. Pagka-wish naman, syempre, hanggat kaya, no? Awat tulong. I'm very thankful kay Direk Arnold Sanchez kasi tinulungan niya kami and he guided us sa lahat ng process. I'm really happy kasi sobrang gaan nila makatrabaho and I'm really grateful for the opportunity. Bukod kina Devon Seron at Good Morning Kuya host and Anak TV Ambassador Joshua Junicio, pagbibidahan ito ng premyadong aktres na si Alice Dixon at Luella de Cordova kasama ang promising star na si Shira Diaz. At syempre hindi makukumpleto ang Wish Date short film kung walang live performances ng mga kilalang OPM artists. Sama-sama nating abangan kung saan nga ba iikot ang kwento at ano-anong mga awitin ang inihanda ng Wish 107.5 sa Wish Date Memoir. Yung mga nakalipas na mga Wish Dates, medyo talagang malulungkot no? Pero asahan na nila talaga pag Wish Date talagang iiyak sila. Ayan mga kasambay, iniimbitahan ko po kayo manood ng Wish Date Memoirs this October 1. Marami po silang aabangan dito. Sana panoorin niyo po, October 1 na po yan, Memoirs.
News. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May nagkaalaman po. Alam pa ninyo, natuklasan na nagsasabay o nagsisynchronize ang tibok ng puso ng dalawang magsing-irog kapag sila ay magkahawak kamay o malapit sa isa't isa. Sa ginawang pag-aaral ng University of Colorado, natuklasan nila na nagsasabay ang tibok ng puso at respiratory rate ng dalawang nagmamahalan. Mas mabilis ang tibok ng puso at respiratory rate kung masidhi ang pagmamahalan na nararamdaman ng bawat isa. Isa pa sa sinasabi nagsasabay yung hakbang ng mga paa kung sabay na naglalakad ang dalawang nagmamahalan. O di kaya hindi namamalayang ginagaya ng isang tao ang posisyon ng minamahal nito kung silang dalawa ay nag-uusap. Natuklasan ito ng isang eksperto nang nahihirapan sa panganak ang kanyang asawa. Hinawakan niya ang mga kamay nito at nakaramdam ito ng kahit papaano'y ginhawa. Sinasabi rin na kung mas matindi ang pagmamahal ng isang tao, mas malaking ginhawa ang nararamdaman nito kung hahawakan niya ito sa kamay o hahaplusin. Kaya yung sinasabing haplos ng pagmamahal, epektibo po yan upang kumalma ang isang taong nasasaktan ang kalooban. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Oh, Monica, sangayon ka ba dun sa sinabi ni Mon? Sabi niya kasi, di ba Mon, pag daw yung nagmamahalan, magkahawak kamay, naglalakad, nagsasabay daw yung pintig ng puso. At yung pati yung nagiging synchronize yung paglakad. Tama ba, Mon? Oo, kaya lang, yan ay ayon sa research, no? Hindi ko pa yan nararamdaman dahil wala pa akong asawa o jowa. Ganun ba? Pero si Monica, masasagot niya yan. Ayan, tanongin natin si Monica. Hindi kasi kami pala holding hands ng asawa ko kasi matagal na kaming magkasama. Di ba usually kasi yung mga bago pa lang na mag-boyfriend, girlfriend, yun yung mga mahilig mag-holding hands Yung parang gano'n, yun nasa honeymoon stage kasi kami parang best friends na lang din kami. Kaya Monica, hindi masyado. Maganda si Bernard, matanong mo rin. Oo nga, Bernard! Ba't ba ako lang ang tinatanong mo? Ikaw ba naranasan mo na yan? I invoke my right to privacy. Hindi, Bernard, Monica. Ay, makasabat ako, Bernard, Monica. Ang punto lang dito is, yung palang haplos, no, yung paghawak sa kamay ng isang nagmamahalan, nakakaginhawa pala yun kapag merong sakit na nararamdaman ng isang tao. Hindi lang yan aplikable sa mga mag-boyfriend o girlfriend. Halimbawa, nanay mo may sakit. Pwede mong hawakan yung kamay nila, haplusin sila, para makaramdam ng ginhawa o ganda ng kalooban. So, pati pala sa akin, applicable rin kahit wala akong jowa. Ayun. Yun nga mismo yung gusto kong itanong sana sa iyo, Mon. Paano dun sa mga, lalo sa magulang, di ba? Kung wari may sakit yung anak o kaya may pinagdaraanan. Yun nga, the power of touch talaga, no? Hindi lamang dun sa mga lovers. Pwede. Siguro kahit sa kaibigan, no? Pwede rin yan, Mon? Basta... Oo. Pwede yan. Alam mo, may naranasan ko yan. Minsan kasi nung yung nanay ko inatake ng stroke, talagang hinawa ko yung kamay niya. Sabi ko, kalma lang. Ano tayo? Parang kasi pag na siya, nagpanic, mas mahirap Kumalma naman, alam mo, umabot nga kami sa ospital at kahit papano, naisalba naman namin yung kanyang kalagayan. Ayun, good to know. So malaki na itutulong. So kahit walang jowa pala, kahit magkaibigan, pwede rin naman. Kaya kay Bernard, applicable din talaga yan. Ayan. May naming nililinaw mo, Mon. So naranasan mo na mo, Bernard? Oo naman, Ayun, ayan, okay na. Sige, maraming salamat, Mon, sa iyong huwat ngayong araw. Marami kami natutunan. Sigurado ako yung mga nanonood sa atin, hahawak na yan sa kamay ng kanilang mga mahal sa buhay kapag sila ay may pinagdadaan. Maraming salamat, Ellen Mon.
O ito na, Bernard, punta na tayo doon sa mga komento ng ating mga kausi ngayong araw. At sabi ni Putin Kim Summit, nakababahala nga po ang pagbisita ng NK sa Russia, siguro North Korea to. Nasa world history, nakakatakot pag nagsama ang mga communist country. Tsaka yung tension kasi na dadalhin niya, no? Na nalaman ng mga bansa, no? Yung mga magkakaalyado. Pero of course, again, sana ay walang anumang masamang mangyari in the coming days. Sabi naman po ni Net Pangilinan tungkol sa registration? Anong registration? SIM card registration. Sabi niya ay mabuting suggestion ang face-to-face registration ng SIM cards. It will take time pero makasisiguro tayo na accurate na. Yan. Siguro wala namang kakalusot dyan na mukha ni nung unggoy. Oo, tsaka nung cartoon anime, ano pangalan niya? Si Luffy. Ayun. Si Luffy. Oo. Kasi Bart Simpson yata yung Oo, si Bart Simpson yung isa. O ito naman, sabi ni news viewer, yun ang kanyang name, tungkol sa EDCA sites. Yes to more EDCA sites para hindi basta mabuli ang Pinas. Kung mahina ang Pinas, basta lang umangkin ng teritoryo na hindi naman kanila. Ayun, yun ang kanyang pananaw. Maraming salamat po sa ating mga kausi ngayong araw at syempre magsha-shoutout na po tayo sa ating mga kausi na napili ngayong araw. Unahin na po natin si at Ken at Irma Roger Mara Jr. At shoutout din po kay Rulo Sales at kay Alberto Einstein ba? Sige, yung pangalan niya. Oo nga. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at magkita-kita po muli tayo bukas. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 2, na nagsasabi, ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayong makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.